Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. At bago po natin pag-usapan yung mga trending stocks natin, gawa natin na recap yung mga nangyari dito kay DG Plus. And then, try natin sagutin kung pwede nga ba siyang maging next na blue chips natin. So, ginawa natin to kasi katatapos lang ng SONA ni BBM. And then, nakita ko dun sa mga comments dun sa Instagrams natin is wala naman siyang na-mention with regards sa yung kinakatakutan natin na mga holders kay Plus is kung ibaban siya yung ating OG or yung mga online gaming natin. So, additional incentive na lang siguro kung si Plus is maging blue chips. Pero, meron nga mga balita last time na considered siya as possible na maging blue chips natin. Pero kung sakaling hindi man kasi naging volatile siya from the last few weeks ng tradings natin, may pamalit tayo si RCR or itong si Aboitiz Power. So, kinonsider din sila. Bakit? And sisilipin natin yan. And si Bloomberry yung isa sa napupusuan nila na talagang matatanggal sa blue chips natin for this upcoming review. Kasi ang review natin, twice a year siya, February at saka August. So, lalabas na, di ba? Mag-August na, lalabas na yung bagong mga list ng blue chips natin. So, exciting sa mga kagaya natin na holders kung masama sa blue chip C+. Okay? So, discuss natin yan. Ayan, so welcome back guys nga and tignan natin yung mga events na nangyari sa kanya or siguro i-summarize natin para makita natin kung may chance na maging blue chips itong C Plus natin. Ayan, nabasa nyo na rin siguro yung mga ibang articles pero sa mga hindi pa nakakaalam, para sa inyo itong video na to. Ayan, so sabi ko nga natuwa tayo kasi holder din kasi ako ng Plus eh. Ayan, so medyo bias yung ano sa kanya. Pero hindi siya na-mention doon sa SONA. So yun yung nagpabagsak sa kanya eh, di ba? So tignan natin yung kanyang mga price action. So anyway, as usual, bago tayong patuloy, please don't forget to subscribe dito sa channel po natin, Palawi Trader, para sa mga trending stocks or kagaya na ito, mga summary na mga reviews natin sa mga individual na stocks. Okay? So ito yung speculation natin. So lumabas from the past few weeks, around mid or first week ng July, na si Philippine Stock Exchange is expected to announce changes to the PSE index. So yun nga kasi nga February at saka August, so maglalabas sila ng mga bagong list ng blue chips. So market participants are watching whether Plus or RCR will be added to replace Bloom. Ayan, so naka-define na talaga. So ina-analyze na yan ng mga financial analysts natin, which is widely expected to be removed. So take note, pag natanggal sa blue chip index yung stocks natin for the upcoming few days, pwede siyang or most likely kasi ibibenta yan ng mga fund managers, babagsak yung price niya. Pero eventually, based sa experience natin, kagaya nung natanggal si AP, di ba, Aboitiz Power, so nag-drop siya and then nag-reverse din naman yung price action niya. So nakadepende siya. So sabi nga nila, yung stock natin is fundamentals pa rin naman for the long term. Pero short term yung sinasabi natin na pwedeng maging effect. Okay? So, there's also a speculation that AP could be included on the following Chairman Francis Lim's statement. The Commission may implement a tiered approach to the minimum public float. So, public float, isa sa mga requirements para malist ka as a blue chip. Pero, doon ako sa pinakaunang bullet. So, sila yung mga kinoconsider na ilalagay or matatanggal sa blue chips natin. Okay. So, para alam natin yung mga criteria, so rules to be included sa blue chip index sa PSE. Yung PSEI natin, Philippine Stock Exchange Index, 30 best companies. So, pinipili talaga siya. So, unang-una, public float is at least 20%. So, makikita natin yan doon sa PSE Edge. Dati meron si Investa eh. Ewan ko, hindi ko na siya masyadong nakikita. And then, market cap. So, isa siya sa mga pinakamalaki. Kasi yung liquidity yung ano eh, yung gusto nilang ilagay doon para actively traded yung stocks natin. And then, yun nga, actively traded din siya and then must be among the top 25% daily median with trading activity for at least 9 months. So, titignan din yung ano, yung volume ng mga trades niya kung active ba siya. Ayan. So, yun yung mga criteria natin para maging blue chips yung index, which is pasok itong C+ based sa mga
analyst natin. Kasi nag-upsurge yung price niya, di ba? Dahil nga sa maganda yung earnings, and then lalong-lalo na nung sinabi na pwede siya ma-include sa blue chips, nagpasukan tayo lahat sa kanya noon, di ba? And then recently, nag-drop nga yung price dahil sa speculation na totally ban. Pero tingin natin, parang hindi naman siya totally ban kasi hindi siya na-mention dun sa SONA ni BBM natin. Okay? So, yung replacement natin, Bloomberry expected to be replaced. Pwedeng mabago, pero siya yung pinaka nakikita ng mga financial analyst. So, kung napansin nyo, last week yata yun, pinanood ko yung video ni Ma'am April Tan. Meron siyang interview. And then, Bloomberry nga yung napupusuan na possible na matanggal. Ayan. So, check nyo na kung meron kayong Bloom. And then, si DG Plus or RCR. So merong isang clause dun sa rules na tatlong nabanggit natin, yung 20% public float, more than 20%, yung market cap, tsaka yung actively traded siya. Meron kasi isang clause doon, the rules for additions and removals during the semi-annual review are designed to provide stability in the selection of constituents of the PSE indices, and at the same time to ensure that the indices are representative of the market by including and or excluding those companies which have risen or fallen significantly. So may option kasi si PSE na kagaya niyan, si Plus during the review, ang taas ng galaw niya, di ba? Dire-diretso. So, yung market cap niya umabot na more than 100 billion. At one time, mas mataas pa siya kay GGS. Di ba bumagsak si GGS last time? Pero ngayon, parang mas mataas na si GGS. Pero mataas pa rin yung yung volume niya. And then suddenly, after ng review nila, may range kasi siya kung, di ba, 9 months. So, bigla siyang bumagsak. So, ito yung sinasabi ng clause na yun. Kaya, dalawa yung pinagpipilian natin. So, kung wala tong clause na to, high chance si DG Plus yung pwede maging blue chips natin. Pero dahil dyan, nagkaroon sila ng option na ilagay si RCR. So, RCR, diretso na yung paggalaw ng price action niya. Mas malaki pa yung market cap ni Robinson's REIT natin kaysa kay Robinson's Land Corporation. So, hindi pwedeng bumalik si RLC sa blue chip index. Ayan. So, yan yung isa sa mga pinagdidibatihan nila. Pero kung exclusively doon sa tatlong rules natin, then up to doon sa review na 9 months, plus yung candidate talaga. So, kaya nga, umakyat hanggang mag 65 pesos siya. Ayan. And then mamaya sabihin natin, bakit less likely na matanggal or maban yung mga online gamings sa PSE market or siguro yung mga unregulated pwede pa, So, pupuntahan natin yan. Okay? So, yan. Ito na pala. So, why a ban on OG, online gaming, is less likely? So, unang-una nga, kaya natin nagawa yung video, is hindi siya nabanggit ni BBM sa kanyang SONA. Napanood ko ng konti snapshot, yung kanyang SONA, ang sinasabi doon is more on yung mga projects na ginawa, yung baha, yung mga accomplishments nila. Pero online gaming, so pag-iisipan pa nila. So, ibig sabihin, dadaan yan sa yung panukalang batas ng mga senators na totally ban siya. Dadaan sa Congress, sa Senate, and then sa President natin. So, depende yan. And then, Finance Secretary Ralph Recto said, so, why ban is less likely. Hindi naman natin sinasabi na hindi pwedeng maban, pero less likely. So, said online gambling should not be banned but only regulated and taxed. So, alam naman natin, lahat ng project ng governments nakadepende sa tax. Di ba? So, meron akong nabasang article up to 100 billion yata yung government tax na nakukuha. Sa online gaming, mga 50 billion peso yata yun . So malaki yung pakinabang na mga online gamings. So, ang problema kasi, meron tayong mga regulated and then meron din tayong mga unregulated na online gamings. And then, nag-draft na yung BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa mga rules sa mga online gambling, which is ongoing review pa siya. So, nandito siya, requiring service provider to obtain BSP approval, which is pasok na si Plus kasi nasa PSE market yan . So, minimum cap, 500 million. So, limit service, and then yung pinakamaganda dito is ililimit yung daily transfers. So, maganda yan para hindi
hindi magsugal na magsugal yung mga tao. So pwedeng makapekto sa revenue ni DG Plus, pero hindi naman siya ban. So buhay yung company natin. And then yung sa tingin ko, ito personal opinion ko, yung tingin ko bakit hindi siya pwedeng tanggalin or i-ban. So yung regulated na online gambling, unregulated ibang usapan 'yon. Kasi nung nag-SONA tanda niyo pala, nakalimutan ko. Nag-SONA si BBM nung last na SONA, yung POGOs talaga tinarget niya, di ba? So yung mga POGOs kasi hindi nagbabayad ng tax, yung mga yun. Walang nakokollect masyado yung government sa kanila, kaya tinanggal sila. Ito kasi laki ng tax na nakukuha nila. And then, yung pinaka-last natin, may nag-invest na government entity, si GSIS, nag-invest siya ng 1 billion peso kay Plus, at doon pa sa pinakatuktok 65 pesos per share. Okay? So, ito yung tinatandaan ko na sabi ko doon sa group namin, kung ibaban ng government yung online gaming, paano yung investment natin ng 1 billion kay GSIS? Stop na ba ngayon? And then, lugi siya. Kasi yung price niya, 30 pesos, 50% na yung loss ng government sa kanya. So, much more nung bumagsak siya ng 14 pesos, diba? So, 80% yung loss nun. Paper loss ng GSIS. Okay? So, tingin tayo ng konti sa chart para makita natin yung price action. So, ito yung current price natin ngayon kay Plus. So, nasa 32 pesos siya. Nag-up siya ng 18%. Umabot to ng 25 yata kanina. Pero, syempre, yung SONA nga. So, tingin natin, maganda yung galaw natin for the coming few days kung walang lalabas sa mga ban na balita. Okay, so yung market cap niya mataas na 144.6 billion, and then yung pinaka public float niya, so di ba nakita natin yung mga rules. So 28.72%. So okay siya, pasok siya. And actively traded siya kasi 1 billion yung traded volume niya. So makita mo to, mga 1 billion yan. Ito siguro medyo mababa pa to. Siguro mga 300 million lang to, one third lang siya o 1/4. Ayan, 250 million lang siguro. Pero ito 1.76 billion. So active traded siya. Kaya nga kino-consider natin siya. So samantalang si Bloom is nasa 52 billion na lang yung market cap. Mababa. Si RCR candidate siya kasi mataas din. Maganda rin yung chart niya eh. Tapos 120 billion yung market cap. So si Plus is nagta-tie up sila 144 billion si Plus natin. Okay? So andito pa sa mga call financials yung mga sources natin kung gusto nyo makita yan. Andito yung mga links. So, pwede nyo i-check naman yan. Okay po. So, yun lang. Hopefully, nakatulong sa'yo. So, bantay tayo bukas sa trading natin. Mukhang maganda na naman yung galawan ng mga online gambling stocks natin. Ewan ko lang kay Bloom bukas. Si Web tumaas kasi eh. Di ba? 10% yata yung closing natin. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat. See you doon sa ating PSE Stock Trendings Review.